Good afternoon po sa atin lahat mga kapatid. May sisingit lang tayong re-repair na platinum. Ito yung dating chinik natin na yung sabog yung power supply kasi tinamaan ng kidlat. So ngayon lang nagkaroon ng budget na yung may-ari kaya dinala sa atin uli at lalaban na raw siya doon sa pinag-usapan namin. Kasi ganito to kasi ko na lang to i-convert sa 4 wires kasi sabog-sabog talaga ang power supply nito. Chinik ko na to, daming shorted pati yung bridge diode na to shorted din. Kaya sabog-sabog talaga ang dating niya. Pati regulator lahat, halos ang daming kaya babaklasin ko muna lahat itong mga bro. Yung mga lahat ng shorted dito sa primary, tatanggalin natin para i-convert ko na lang sa 4 wires na power converter mga bro. Kasi medyo malala ang tama nito pag tinamaan ng kulog, hindi basta-basta ma-repair ito. Kaya pinakamabisang paraan ito, gamitan natin ang 4 wires, i-convert na lang natin. Medyo talaga, pag tinamaan ng kidlat, kulog, mas malupit talaga ang dating. Di naman ito, pupokus ko, nagputukan talaga. Pwede na sa 1.5. Oo, pwede dalawa. Dalawang 1.5, para maganda ang So, ganun na lang muna mga bro, baklasin ko muna lahat ito. Ito yung Platinum Junior to mga bro. Na-i-upload ko na ito nung nag-chinik kasama yung mga ampe. Initial check ko lahat kasi dumating ito ngayon ilang araw na yon, halos 2 linggo na yata, ngayon lang binalik kasi medyo kinontrata ko siya dahil papalitan na lang ng change by lang natin i-convert sa 4 wires. So shout out na lang sa atin lahat mga bro. Maraming salamat sa inyong palaging pagsuporta. Medyo hahatawin ko lang to mga bro dahil medyo marami-rami nakapila sa ngayon, medyo marami-rami to kaya birahin ko muna ng birahin kasi samantalahin natin pagkakataon. So baklasin muna natin yung baklasin ko lang muna lahat ng shortage dyan. Tapos i-convert na natin for 4 wires. So update na lang ulit mamaya mga bro. Platinum Junior ito mga bro. Yan raw sa video ko ito. So tuloy natin mga bro. Nabaklas na natin yung mga shortage dyan ng mga parts mga bro. Yun na yun, yung mga maliliit na yun, yung mga gamuta yung iba. Pati yung bridge diode, papalitan na rin natin. So tinanggal na rin natin. So ito naman yung 4 wires na binili natin sa Raon. At ano yun, medyo busy pa talaga ako ngayon. Ang dami kong gagawin. Balik mo na lang susunod na araw, kaya bukas ang dami kong gagawin na is ampli, no? Kasi na lang natin sunod na araw, singit na lang natin. Medyo marami nakapila kanina umaga pa yan, hindi ko pa yung iba nabuksan. Kaya kahit bukas baka maubos-ubos na to, Balikan ko na lang ito. Dalhin mo na lang, baka mawala pa. Mawala? Oo, baka mawala. Dalhin mo na tapos pag singit mo lang natin. Ibalik mo na lang pasensya na, medyo marami talaga. So, tuloy natin, may nagtatanong lang mga bro. Yun naman yung 4 wires na pinabili natin sa Raon. Subok natin i-convert yan. Tinanggal na natin lahat yung mga dapat ginamp natin yung kasi pumutok mga bro. Pati yung pinaka PCB dito pumutok kaya na-jumper na lang tayo na maliit na wire. Tapos yung bridge diode lalagyan tayo, kakapitan na rin natin. So update na lang ulit mamaya mga bro. At sasalpakan ko lang ng 4 wires yan. Titingnan natin kung magkaroon na ng secondary bolts. At chinik ko na yung mga diode sa secondary, wala namang shorted. Sana walang nadamay sa pinaka mainboard natin. Kasi pag may tama rin yung pinaka motherboard nya, okay, yung module, wala na, tapos na yung boxing. Kaya sana hindi tinamaan yung pinaka module nun sa kanyang So update na lang ulit mamaya mga bro. At sasalpakan ko lang para malaman natin kung mapagana natin to. So tuloy natin mga bro, naikabit na natin yung ating 4 wires na pang convert sa power supply. So na-fix na natin mga bro, yan lang simple connection lang naman sa ating mga master dyan, kabisado na nila ito mga bro. So try na lang natin plug in, titingnan natin kung mag-ilaw na ba yung kanyang power indicator. So yan lang naman, simple connection lang yan mga bro sa ating mga master na dyan, mga technician, kabisado na nila yan. So plug in na lang natin. Kasi may mga na-upload na rin tayong na kinonvert natin, pinakita na rin natin doon sa mga bro. So plug in na lang natin, alamin natin kung magkaroon na siya ng power. Yan, plug in natin. Ayun, nag-ilaw na mga bro. Hindi pa nakakabit yan sa kanyang sa kanyang module. Sinubok lang natin, alamin lang natin yung power indicator kung umilaw. So umilaw na nga siya.
So ikakabit na lang natin sa kanyang module mga bro. Alamin natin kung mag-function na ng normal. At tumugtog na naman itong aking katabi. So ikabit ko lang mga bro para matesting natin na matagal. At tuloy natin mga kapatid. So na-fix na natin yung ating 4 wires dyan. Diyan natin in-screw sa gilid. Tapos dinikita natin mga bro para ano, hindi dumikit sa ibang mga part. Delikado yan pag ano, kailan nakapix. Tapos yung 4 wires natin yan, nilagyan natin ng heatsink mga bro. Importante yan para hindi siya mag-init yung kanyang regulator. Tapos kinabit na natin sa kanyang module. So alamin natin, tingnan natin kung mag normal na ba yung kanyang function. Titingnan natin kung mag open close na ba yung ano, kasi hindi dinala pa yung bala pala mga bro. So i-plug in natin, alamin muna natin kung mag normal na yung function niya. So power, saksak natin. Ayan, nag green na siya. Ayun, yan ang normal. Mag green muna tapos magbalik sa standby. Tapos try natin ipindutin yung power. Ito yung power sa baba mga bro, power switch. Try natin, tingnan natin, dapat mag green siya. Yan, nag green na siya mga bro. So yun, nakita natin, umikot na yung spinner niya. Wala lang yung bala. Try natin i-open close. Open natin. Ayun, normal na yung function niya. So salamat at hindi tinamaan yung kanyang pinaka motherboard, yung module niya. Yung mga IC na yun ang tinatawag na module mga bro. So try natin i-close. Ayan, nag-open close, normal. Open natin ulit. Okay. So normal na yung function ng kanyang module, power supply. Dito na, okay na mga bro. So para sigurado tayo, i-try natin ikabit sa kanyang sa monitor. Titingnan natin kung may video. Kasi minsan kasi nagawa na natin yung power supply. Pag testing natin, wala namang video, may tama pala yung kanyang motherboard. So actual na lang natin, titingnan natin. Wala lang yung bala mga bro, kaya hindi natin ma-actual yung ano, kasi dinala ng may-ari. Ay hindi niya sinali ba, iinuwi niya. Kasi baka daw magasgasan. So try natin, ikapit natin sa ano, tapos fix muna natin yung front panel niya. Tapos try natin sa monitor para malaman lang natin. So update na lang ulit mamaya mga bro. So tuloy natin mga bro. So ikabit natin sa monitor mga bro, por sigurado lang na may video siya. Kasi minsan kasi pag tinamaan ng kulog, pati yung module tinamaan, masali, mawala ang video. So plug in natin, titingnan natin kung talaga, ay gati, nataglag tuloy, sorry. Naglaglagon tuloy yung aking saksakan, tinamaan ng ano. So iayos lang natin mga bro. Tanggal. Switch ko lang uli yung TV natin. Kasi nabunot yung saksakan. Ayan. Nabunot, tinamaan ng aking siko. Medyo masikip kasi yung aking. Kunsa? Sige, sige. Ay, kasi, na siya na, kita mo gidaunan. Para way na ng paliwanag. Mao bitaw, para way labad. Para pagwanto ko siya din mo, kung naiyan ka. Mao, sakto gyud, sakto gyud. Ay magsuwat lang ko kadyot ha. Sarong pizzaron. 19 ba? Hindi ko na alam yung pizza ngayon ha. Tama, 19 nga. 19 ba? 18? 18 ba? 19. 19 no? Okay. Saglit lang bro, gagawa mo lang ako ng resibo. So tuloy natin mga bro, mayroon lang paggawa ng ano kasi nag-down dun sa Sakura ni na ampli na medyo kinalawang, kaya pinadawon ko para mabili ng mga parts. Tuloy na resibo, kaya gawa na tayo muna ng resibo mga bro. So tuloy natin mga bro, yan na, na-fix na natin lahat. Plug in natin, titingnan natin kung may display ba yung ating ginawa na Platinum Junior na to. Okay. So kakabit natin sa monitor para sigurado lang na may video siya. Naku, malakas na naman yung tugtog ng kapitbahay ko ah. So hatawin na lang natin sa ano para hindi makaporma. Kailangan wala palang bala ito. So power on na, plug in na natin. Ayan, nag-standby na. Power on natin, titingnan natin kung ayun lumabas na si Platinum mga bro.
Problema lang wala yung bala, hindi nala ni Pio. Hindi natin matesting sa kantahan tuloy. So at least nakita natin na mayroon na siyang display. So sure ball na buhay yung kanyang motherboard, yung module niya. So try natin i-open. Ayan, normal na talaga yung kanyang function sa open close. At yan, bahala na lang kulang. Pwede nang kumanta yung may-ari nito mga bro. So at least nagawa natin ng paraan kahit tinamaan siya ng kulog. Nagawan pa rin natin ng paraan sa pamamagitan ng 4 wires na converter. Yan natin i-finish to para yan ang pinaka-safety niya. Wala tayong ibang malagyan para suwaben-suwaben dating niya dyan. Saka nilagyan natin ng heatsink para sigurado na hindi siya mag-init. So okay na tong ating ginawa na mga bro, platinum. Kasi nga hindi dinala yung bala. So maraming salamat na lang sa inyong panonood palagi mga bro sa ating upload na mga video. At advance Happy New Year po sa ating lahat. Gwapong gwapo na yan mga bro, platinum na yan. Kaya nagawa natin ng paraan. At salamat ng marami. Maraming salamat pala mga bro. Pahabol tayo sa inyong mga suporta palagi mga bro. Shout out na lang sa ating lahat.